Matagal na rin akong nagmamasid, palakad-lakad. Ano mang lagay ng panahon, umaraw man o umulan. At sa aking pagtanda, para bang nakita ko ng lahat. Sa bayang ito, una akong nagkamulat. At malamang dito na rin magwawakas para sa akin ang lahat. Dito sa bayang nag-aruga at kumupkup sa akin. Dito sa bayang hindi ko iiwan kahit kailan. Ang bayan ng Taytay ay matatagpuan sa lalawigan ng Rizal. Pero hindi ganong nagsimula ang lahat. Sari-saring opinyon kung saan nanggaling ang pangalang Taytay. Sabi ng iba, mula raw sa salitang tayutay. Ang iba naman, mula raw sa salitang hintay-hintay. Madalas ding sabihin, galing daw ito sa salitang itay-itay. Ang Taytay noon ay nasa pamumuno ng Lakan Tagkan at ng kanyang asawang si Puhoan. Bago pa man sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, nandito na ang bayan ng Taytay. May kalakalan na sa pagitan ng mga Tsino at mga Pilipinong unang tumira sa bayang ito. Nang dumating ang mga Kastila, sumailalim sa malaking pagbabago ang bayan ng Taytay. Noong 1571, nasa pangangalaga ito ng mga Fransiskano. Pagkalipas ng ilang taon, nalipat ito sa pangangalaga ng mga Jesuita. Ang unang kinatatayuan ng Taytay ay mas malapit sa Laguna de Bay. Dahil sa isang napakalakas na bagyo, umapaw ang lawa sa bayan at nagkaroon ng matinding baha. Kaya noong 1597, inilipat ito sa mas mataas na lupain. Ito ngayon ang Taytay ng ating kinagisnan. Bahagi ang Taytay ng dating lalawigan ng Tondo. Dati rin itong bahagi ng Distrito de los Montes de San Mateo na naging Distrito Politiko-Militar de Morong. Nang makipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano noong 1899, naging bahagi ang Taytay sa isang bagong lalawigan na ipinangalan sa ating bayani, ang lalawigan ng Rizal. Noon, ang Taytay, Angono at Cainta ay magkasama sa isang bayan lamang. Hindi naglaon, tuluyan ang bumukod ang Taytay at naging isang ganap na bayan sa lalawigan ng Rizal noong taong 1913. Kung sino-sinong dayuhan na ang sumakop sa Pilipinas, ang mga Kastila, ang mga Amerikano, mga Hapon, at sa patuloy na pagpapalit ng mga pangulo sa bansa, magkahalong dago, trahedya, kapayapaan at kasaganaan ang ating naranasan. Pero ganun pa man, nananatiling matatag ang bayan ng Taytay. Ang Taytay ay kabilang sa 13 bayan sa isang siyudad sa lalawigan ng Rizal. Nasa unang distrito at gayon din ang mga bayan ng Angono, Bilangonan, Cainta at ang siyudad ng Antipolo. Nahati ang Taytay sa 5 barangay. Ang poblasyon ng Dolores, Muzon, San Isidro, San Juan at Santa Ana. Paglipas ng panahon, marami ng pagbabago ang nangyari sa bayang ito. Sa bawat lansangan, dinadaanan, binabaybay, sa bawat bahay at gusaling nakatayo, sa bawat buhay ng mga taga-Taytay. At ako, bilang taga rito, ay saksi sa mga pagbabagong ito. Ang Taytay sa kasalukuyan ay sumasabay sa agos ng pagbabago ng panahon. Dahil sa mga industriyang umusbong, patuloy itong umuunlad at nabubuhay. Nakilala ang Taytay dahil sa mga paggawaan ng kahoy at mga kasangkapang pambahay at dahil sa tahiyan ng mga damit pangkasuotan.
Kaya binansagang woodworks at garments capital ng Pilipinas ang bayang ito. Ang bawat telang tinatay para maging damit. Ang bawat kahoy na pinuputol at ginagawang kasangkapan. Ito ang mga pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito sa bayan ng Taytay. Nagsimula ito noong 1983. At 1983 hanggang ngayon, 2009, almost 26 years na. At ito naman ay nagsimula doon sa lumang bahay namin sa bayan. Kaya nalipat lang kami dito noong 1990. Sa ngayon, ang factory, lalo na especially garments, ito ay dumadaan sa krisis. Tulad ng competition na nanggaling sa China, na malaki epekto sa nangyari sa industry, ganun din naman yung mga ukay-ukay na nauuso ngayon. Kaya malaki ang epekto para sa amin. Pero dahil sa pagmamahal namin sa industry, kahit pa konti-konti, nakakasurvive at nakakaraos. Lalo-lalo na sa pagtingin namin sa aming mga manggagawa. Dahil kung gagawin namin yung negosyante pag-iisip na mag-import na lang, kaya namin. Pero ang problema, maraming manggagawa na kababayan namin ang mawawalan ng trabaho. Kaya kahit na krisis, nagsisimikap kami iangat uli ang industry ng Taytay, ang garments industry. Ang paggawa ng handicraft ay isa ring maunlad na industriya sa Taytay. Katunayan, ine-export ang mga produktong gawa rito sa ibang bansa. Okay, 23 years na ang JC Gems International Export. In the beginning, ito po ay isang subcon o yung pong tinatawag natin na kumukuha lang ng gawa sa mga exporters na nakakakuha ng PO o order for handicrafts from US and Europe. We've already covered a little over mga Asian market, meron na rin po ng mga Dubai, meron din pong Germany, France, pero as far as JC Gems po, ang aming pong gawa talaga is they say more on American or Western looking. Of course, nung ang dollar, since exporters are dollar earners, nung hindi pa umusbong o nabuhay ang BPO industry, I believe that the export industry of handicrafts and decors ang pinaka nagbe-bring in ng dollar sa Pilipinas. But of course, nung pagdating ng BPO industry, medyo naiagaw ang atensyon ng pagpasok ng dolyare sa Pilipinas. But still, since year 2000, nagsimula ng medyo mag-downsurge ang exchange rate of dollar and peso. But as far, praise God, as far as JC Gems is concerned, ang orders naman po namin is continuously increasing. Lalo na po dito sa may Taytay, ilan din po kami rito na nasa industriya ng export of decors and ornaments. Pero karamihan naman po sa amin, blessed to be continuously receiving orders from our buyers from the US. Ilan lamang sila sa mga taga rito na patuloy na itinataguyod ang kanilang nakagisnang kabuhayan. Patunay ng kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan ng Taytay. Bukod sa garments, shas, woodworks, at handicrafts, sari-saring industriya at negosyo ang naitayo sa bayan ng Taytay. Udyat ng malaking pagbabago at pag-unlad sa kasalukuyan. Pasyalan, palamigan, kainan, mga negosyong dinadayo, makatatawag pansin, nakahihikayan, puno ng kulay. Ang iba't ibang mukha ng Taytay ay makikita rin sa sari-saring anyo ng kanyang turismo. Sa mga natatagong likas yaman, sa mga masasarap at kakaibang pagkain dinadayo ng mga tiga-ibang bayan, sa mga modernong pasyalan at libangan, sa mga nagagandaang arkitektura ng mga simbahan. Lalo pang pinatitingkad ang kulay at imahe ng Taytay, tumutulong sa pag-unlad at pag-usad ng bayang ito. Nung araw pa man,
gusto na namin magkaroon dito ng mapupuntahan ng mga tao bilang isang bahagi ng turismo rito sa Taytay. Kasi halos ang Taytay umuunlad na ng umuunlad. Sa katunayan, nandiyan ang SM, nariyan na rin yung Pure Gold. Pero nauna kami kaysa diyan. So, parang nagkakasama-sama ang epekto ng aming mga ginagawa para sa bayan ng Taytay. Kami kasi nasa internet. Hanggang sa buong mundo, kalat yan. Kaya alam nila, Club Manila is Taytay, Taytay yan. So, kahit na anong sabihin natin, kasama palagi ang Taytay. Nagpupunta riyan ng mga tao at gusto nilang makita ang mga kakaibang makikita nila. Una-una yung meron tayong bukod doon sa malaki yung ating swimming pools, meron tayong mga wave pools. At dahilan sa napakaraming tao ang hindi nakakakita ng malalaking alon sa ocean dahil malalayo sa ocean. Yung ocean ang dinlapit namin dito. Kaya dyan meron na tayong malalaking waves. Kaya ang mga tao, doon sa Taytay, Club Manila East, yan ang ocean waves. Pero mapagbiro rin ang panahon kung minsan. Tulad ng ibang bayan at syudad sa Pilipinas, nakaranas din ng matinding pagsubok ang Taytay, epekto ng paghina ng ekonomiya sa buong mundo. Isang araw, nagising akong mag-isa. Naghahanap ng tutulong sa aking bayan. Yung bang hindi lang sasalba, kundi muling magbibigay sa amin ng pag-asa. Sa edad kong ito, hindi ko akalaing makakamtan ko pa rin ang pag-asang ito. Sa isang tao, nakita ko ang bagong pag-asa ng aking bayan. Sa isang taong magsisilbi para sa aming kapakanan. Nakita ko ito kay Jorik. Si George Ricardo Reyes Gacula II, o mas kilala sa palayaw niyang Jorik, ay pinanganak noong January 7, 1966. Panganay siya sa dalawang anak ni na George at Estrella Gacula. Mga doktor ng bayan kung tawagin ang kanyang mga magulang. Gumagamot at nagsisilbi sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng Gacula Medical at Maternity Clinic. Mula pagkabata, unti-unting gumawa si Jorik ng mga paraan para makatulong sa bayan ng Taytay. Noong 1984, isa siyang youth leader ng interim batasang pambansa para sa mga magkakaalyadong David Frisco ng San Juan. Noong 1986, naglingkod si Jorik bilang Assistant Director ng National Movement for Free Election o NAMFREL para sa lalawigan ng Rizal at bilang Communication Staff ng Nationalista Party. Natapos si Jorik ng kursong Bachelor of Science in Political Science and International History sa De La Salle University. Tinapos din niya ang kursong Poultry Science sa UP Los Baños bilang paghahanda sa negosyo kanyang papasukin, ang agri-agua business, hanggang dalhin siya ng tadhana sa bagong landas na kanyang tatahakin. Punong-puno ng politika yung aking kinalakihan. At dyan nagsimula siguro yung awareness ko. Ako ay naging miyembro ng National Movement for Free Elections. At sa katunayan ay naging mataas ang aking katungkulan nung panahon na nagkaroon ng snap election dito sa ating bansa. Sapagkat ako yung nag-handle ng communication ng buong lalawigan ng Rizal. Kitang-kita namin yung mga hindi magandang nangyari at hindi nga lumitaw yung katotohanan. Kaya dito namulat na ako sa lipunan na nakita ko na siguro dapat magkaroon ng bagong sistema, bagong pamamaraan ng paglilingkod.
muli nabuksan yung aking pagkakataon na maglingkod sa bayan nung ako ay kinuha ng ating punong lalawigan, si Governor Ito Inares, na maging Executive Secretary ng lalawigan ng Rizal. Sa kanyang estilo ng pamamalakad at pakikitungo sa mga tao, ay marami akong natutunan na epektibo at talagang nasisiyahan ang ating bayan at ang ating lalawigan. Nagkaroon din ako ng isang magandang pagkakataon na maglingkod sa kanyang may bahay, si Governor Nini Inares, na kung saan nakita ko naman yung dalisay na puso at makadiyos na paglilingkod sa ating lalawigan. Ako ay galing sa pamilya ng mga lingkod bayan. Ang aking lolo sa father side ay naging congressman ng pangalawang distrito ng Ilocos Sur, isang doktor na mula sa isang pamilya ng mangingisda ay naging isang congressman. At ganun din ang aking tiyuhin, si Deputy Speaker Eric Singson, at ang aking tiyahin na kanyang may bahay, si Congresswoman Grace Singson, ay naglilingkod at nakapaglingkod. Pangkasalukuyang sila pa rin ang naglilingkod sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ganun din naman sa side ng aking ina, ang aking pong lolo, si Governor Ben Esguerra, ay naging mayor ng Taytay Rizal ng mahabang panahon. Ang aking tiyuhin ay naging gobernador din ng lalawigan ng Rizal, si Governor Ray San Juan. At ganoon din ang aking tiyuhin sa mother side, si Mayor Ricardo Rufino. Marami akong kinapulutang mga aral, marami akong kinapulutan na mga mabuting pamamalakad at yan ay naging gabay ko sa aking panunungkulan ng 2 termino bilang mayor ng Taytay Rizal. Pero hindi naging madali ang lahat sa umpisa. Hindi naging hadlang kay Jorik ang pagdududa ng ilan sa kanya. Nagsilbi pa itong isang hamon para mapatunayang malinis at maganda ang kanyang hangarin para sa bayang ito. Buo ang kanyang loob upang iahon ang bayang kumupkup sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung tutuusin ay hindi ko talaga sukat akalain na ako ay mapapasok dito. Kahit ako ay pinakabata sa loob ng 45 na kumandidato ng konsehal, ay tayo ay pinalad at binigyan ng pagkakataon para tayo maging top-notcher na konsehal ng ating bayan. Nakita ko talaga yung malaki ang ating pangangailangan upang tayo ay magdulot ng pagbabago para sa ating bayan. Nakita ko na ang bayan ng Taytay ay napakalapit sa Metro Manila. Pero bakit ganun? Ang dating bayan na kinikilala sa pamamagitan ng pagdadamit at sash works ay unti-unting naapektuhan ng krisis ng ekonomiya at unti-unti ang ating mga kababayan ay nakikita ko na nahihirapan sa kanilang pamumuhay. Kaya yan ay naging inspirasyon ko para magawa ang mga hakbangin na binabala ko. Ngunit nakita ko na bilang isang konsehal ay hindi ako ganun ka-epektibo sapagkat kailangan ko, una ay maging kakampi ng mayorya, pangalawa ay dapat ang ating punong bayan ay magsasang-ayon sa aking mga ideya. Kaya po ako ay naghangad na maging vice mayor ng ating bayan. Pero sa kalungkutan po at sinamampalad tayo, hindi tayo nagtagumpay noong 1998. Muli po ay after isang taon, tayo ay bumalik sa ating punong bayan, sa punong lalawigan bilang isang executive secretary ng ating lalawigan ng Rizal. At mula noon ay sabi ko siguro naman marami akong matutulungan bilang nasa lalawigan ako, matutulungan ko rin ang ating bayan. Ay hinalimutan ko na yung pagtakbo ng politika. Dumating ang pagkakataon na maraming nag-imbita sa akin, maraming humihimok sa akin noong 2004 upang tumakbo sa tulong ng ating mga kababayan na naghahangad ng pagbabago. Sa tulong ng dasal ng ating mga kababayan,
sa tulong ng mga kabataan na naghahangad ng change, naghahangad ng pag-angat ng ating bayan. At sa lahat ng mga sama-samang ideya na bigyan ng makabagong kahulugan ang paglilingkod sa bayan ng Taytay, ay tayo'y pinalad na maging mayor ng Taytay Rizal noong taon na 2004. Ang hangganan ng lahat. Noong Hulyo taong 2004, naluklok si Jorik bilang alkade ng Taytay. Maraming nagulat sa mga pangyayari. Kahit siya mismo na hinagat ang manungkulan sa bayan ito ay hindi rin makapaniwala. Pangarap ng inang bayan. Halo-halong pakiramdam yung naramdaman ko. Una, yung kasayahan dahil tinangkilik ako ng aking mga kababayan. Pangalawa, yung kaba at takot sapagkat hindi ko alam kung paano ko isosolve yung mga problema na inabot ko sa ating bayan. Napakahirap nung inabot ko dahil sa loob ng aming grupo na kandidato ay ako at saka 3 kasamahan ko lamang ang nanalo. At yung buong munisipyo ay malaking bahagi doon ang hindi ko kakampi. Kaya sabi ko ay malaking hamon ito para sa akin. Sa pagkapanalo niya bilang mayor ng Taytay, nag-aksaya ng panahon si Jorik. Trabaho at kapakanan ng mga tao at ng bayang ito ang kanyang inisip. Hindi politika ang kanyang layunin, kundi paglilingkod. Pagdating ko sa munisipyo ay marami akong problema na inabot. Unang-una, yung mga taong inabot ko doon ay parang marami sa kanila ang walang simpatiya sa akin. Siguro dala ng utang na loob sa mga dating nanungkulan na nag-appoint sa kanila. Ang pangalawa, yung ekonomiya ng aming bayan. Kaya itong mga hamon na ito ang aking sinagupa nung una akong umupo. Kinausap ko ang mga empleyado ng pamahalaang bayan. Kinausap ko ang aming konseho. Ang sabi ko sa kanila, kung pwede niya akong samahan at ang gusto ko lang naman maiayos ang ating bayan. Kinausap ko ang mga barangay captain, pinakita ko sa kanila yung ating programa at yung ating layunin na maiangat natin ang antas ng kabuhayan ng ating bayan. Agad ko pong nakita yung problema ng mga barangay captain, agad ko pong nakita yung mga problema ng mga sitio ng ating bayan, yung problema natin sa kalinisan, yung problema natin kung bakit nawawala ng tiwala ang mga investor sa ating bayan. Kaya po sa pakikipagdialogo sa iba't ibang sektor, religious, the academe, ang DepEd family, ang ating mga homeowners ng mga subdivisions, yung ating pong mga sitio leaders sa mga depressed areas, yung pong ating mga informal settlers sa ating bayan, ay isa-isa ko pong miniting nung ako'y maupo. Sinabi ko sa kanila na kapag tumingin tayo sa ating paligid, ang Taytay ay napapaligiran ng 3 syudad na maunlad. Ang Antipolo City, ang Taguig City, at ang Pasig City. Kung maiayos natin ang ating mga lansangan, kung maiayos natin ang ating disiplina ng ating mga kababayan, malamang makakuha tayo ng mga investors mula sa mga syudad na ito. So ang aming ginawa, hindi kami nagtaas ng mga buwis. In-improve namin ang peace and order para makita yung tiwala ng mga investors dito sa aming bayan na anumang kanilang investment na dadalhin dito ay mapag-iingatan at malayo sa kriminalidad. Ganon din ang kalinisan ng ating bayan. Yan ang aming inuna. Ang ating pang-isa ay kailangan magtulong-tulong lahat ng sektor upang may masabi sa lahat ng sektor ng ating bansa, sa lahat, pati sa ating international community, ang potensyal ng Taytay bilang isang napakalapit na lugar sa Metro Manila na may murang bilihin, mura ang pamumuhay dito, tahimik, at ganoon din mababait at masisipag ang mga tao.
ipinackage natin ang ating bayan bilang investment capital ng lalawigan ng Rizal. Kaya po ngayon, nung may pakita natin yung mga bagay na yan, ay unti-unti naming nahikayat ang mga malaking industriya at mga malaking kapitalista na pumunta sa ating bayan. At ngayon po ang Taytay ay qualified sa lahat ng aspeto upang maging isang city sa ating bansa. Simula ng manungkulan si Mayor Jory, nagkaroon ng kakaibang sigla ang pamunuan ng Taytay. Bagong mukha, bagong dugo, bagong pag-asa. Ang Clean Taytay program ay isang hamon para sa aming lahat na taga rito. Simula sa paglilinis ng pamilihang bayan, sa pagpapatupad ng solid waste management, sa pagbuo ng Environment and Pollution Control Enforcement Division, lahat ng ito'y umaayon sa paniniwalang mas dadayuhin ang Taytay ng mga mangangalakal at turista kung ito'y maayos at malinis. Upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa bayan ng Taytay, siniguro ni Mayor Jory na maglaan ng sapat na pondo para sa Taytay PNP. Nadagdagan ang kanilang mga sasakyan, gamit at outpost. Nadagdagan din ang mga tao at pulis para sa mga sangay nito. Binuo rin ang MTGP o Municipal Task Group pagbabago at ang Municipal Fire Protection Program para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bayan. Dahil dito, ang Taytay ay isa sa mga bayang nagpapatala ng pinakamababang index crimes sa buong lalawigan ng Rizal. Mas umusad din ang pagbibigay ng mga misyon at serbisyo medikal sa mga ospital, pagamutan tulad ng mga Taytay Emergency Hospital. Ang pagpapatayo ng bagong municipal building sa loob ng Manila East Compound ay isa lamang sa mga malalaking pagbabago para sa ikaiunlad ng Taytay. Kasalukuyang itinatayo ang TESDA Taytay para sa paghubog ng technical skills ng mga taga rito. Sa pakikipag-ugnayan ng provincial government at kay Congressman Jack Duavit, nakalinya rin ang pagpapatayo ng isang sports complex na may kasamang multi-story school building at student center. Dahil sa mga magagandang pagbabagong ito, sumigla ang kabuhayan at kalagayan ng aming bayan. Naitala rin ang malaking kinita noong 2004, 2005 at 2008. Hindi nga malayo na maging ganap na syudad na ang Taytay sa mga hinaharap. Naniniwala si Mayor Jory na ang lahat ng plano para sa ikauunlad ng Taytay ay hindi lang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Mahalaga sa kanya ang pagtutulungan ng bawat sektor at ng bawat taga rito sa Taytay. Kaya naman bukas ang aming mga kamay sa mga proyektong nagtataguyod sa aming bayan. Nasa ikalawang termino na ng paglilingkod si Jorik bilang mayor ng Taytay. At ako, 10 ng mga taga rito, ay muling nabigyan ng pagkakataon para makaahon. Maring matagal na panahon ang aming hinihintay para maranasan ito. Pero ang mahalaga, muling dumating ang aming pag-asa. Ako'y natutuwa na halos lahat naman ng mga plano natin para sa ating bayan ay nasa katuparan. Umunlad ang bayan ng Taytay sa loob ng higit kumulang 6 na taon. Pero malaki pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Kitang-kita ko ang pag-asenso ng ating bayan sa pagtatayo ng susunod na Metro Manila International Airport na ilalagay sa siyudad ng Taguig. Hinahanda natin ang ating mga kabataan na mga susunod na magtatrabaho sa mga developments na idudulot ng airport na ito. Kung ang Taguig ang mag-host ng airport, siguradong ang mga malls, ang mga warehouses, ang mga offices, at ang mga iba't iba pang gusali na itatayo na magko-complement sa isang international airport
ay mailolocate sa bayan ng Taytay. Nagpapasalamat ako sa malaking tiwalang ibinigay sa akin ng aking mga kababayan dito sa Taytay. At kung bibigyan pa ng muling pagkakataon upang maglingkod, ay labis kong ikasasaya sapagkat marami pa akong naiisip na magawa para sa ating bayan. Naniniwala ako na napakalaki ng potensyal ng ating bayan. At sa dako pa roon, nakikita ko ang higit na pag-unlad ng ating bayan kung ikukumpara sa mga karatig bayan natin sa ating lalawigan. Masaya akong sa pagtanda ko ay may pag-asa pa akong masasandalan. Anumang oras na mawala ako, may mapag-iwanan ako sa mga kabataang nagsisimula pa lang na mamulat at makilala ang bayang ito. Sa pamumuno ni Mayor Jorik, naitayo ang University of Rizal Systems Taytay Campus noong 2005 sa Rizal Technopark mula sa lupang kaloob ng Santa Lucia Realty. Nagtayo rin ng mga bagong silid at gusali sa 7 pampublikong mataas na paaralan sa Taytay. Nadagdagan din ang bilang ng mga daycare center para sa mga batang mahihirap na nais makapag-aral. Para sa akin, ang pinakamaganda kong nagawa para sa kabataan ay yung ating educational system sa bayan ng Taytay ay pinaunlad natin. Nung dumating ako noong 2004 bilang mayor, iisa lamang ang high school ng bayan ng Taytay, yung public high school. At yan ay sa Meralco Village, ang Taytay National High School, na kung saan higit kumulang 3 hanggang 4,000 estudyante ang nagsisiksikan dyan. Meron niyang panahon na ang isang classroom ay umabot ng 130 estudyante. Kaya makikita mo kung gaano kahirap yung pag-aaral ng mga bata. Mahirap sila matuto. At napakahirap din ang trabaho ng teacher kapag ang kaharap mo ay mahigit 130 estudyante. Kaya ang ginawa po natin ay nagdagdag tayo ng maraming municipal high school. Sa tulong ng ating governor, si Governor Inares, at ang ating Congressman Duavit, ay binigyan namin ng priority ang magkaroon ng mga maraming gusali at maraming lokasyon ng high school. Naitayo po ang Benjamin Esguerra National High School, pinangalan ko sa aking yumaong lolo, si Mayor Benjamin Esguerra, sa Barangay Santa Ana. Naitayo din ang Manuel I. Santos Memorial National High School sa Barangay San Juan, Floodway. Naitayo rin ang Antonio Esguerra Memorial National High School sa Barangay Santa Ana sa Lupang Arenda. At ngayon ay kasalukuyan na nagagamit na ang makeshift National High School sa Muzon. At ganun din ay binuksan din namin itong taon na ito ang Sitio Simona National High School. Ang layunin natin ay mabigyan ng maganda at kalidad na edukasyon ng mga kabataan. At gusto ko na rin maiwasan yung shifting sa mga klase. Sa panahon na ito, itatayo na ang mahigit kumulang mga 20 hanggang 23 mga bagong gusali. Mga bagong buildings na ilalagay sa iba't ibang campus ng ating mga public schools at saka public high schools. Ang thrust po natin para sa kabataan ay quality at saka isang makabuluhang edukasyon. Ganon din sa aking panunungkulan na itayo ang unang public college ng ating bayan, ang University of Rizal System. Noong araw po, pagkatapos ng high school, yung mga mahihirap hindi na napag-aaral ang kanilang mga anak. Pero sa tulong ng URS, ang gusali ay binigay sa atin ng ating punong lalawigan, si Governor Inares. At ang munisipyo po at si Congressman Duavit ay tulong sa pagpapaaral sa mga bata. Partly subsidized po ng government ang mga tuition fees ng mga bata. Kaya maliit lamang at abot kaya ng mga magulang na mapag-aral sa halagang 2,000 pesos plus
per SEM ay kayang-kaya po ng mga mahirap na maitaguyod ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Konting sipag, konting pagtitiis lamang ng mga magulang ay garantisado na ang pag-aaral nila, ng anak nila ng kolehiyo sa ating itinayong URS. Itinatayo po ngayon ang ating pinakamalaking TESDA sa buong Pilipinas, ang TESDA Region 4 Office sa likod ng ating munisipyo. Yan po isang flagship program ng ating Congressman Duavit, kasama po natin ang ating Pangulo. Kaya kung makikita ninyo, ang approach po natin isang shotgun approach sa lahat ng sektor ng edukasyon, whether be formal or informal. Yan po nakita natin, ang susi po ng isang tagumpay ng isang tao ay yung kanyang kapabilidad na magkaroon ng magandang edukasyon. At yan po ay hindi natin ipinagkakait sa kanila sa ating panunungkulan, malaking budget po, malaking halaga ng ating munisipyo ang binibigay natin para matustusan ang pag-aaral ng mga batang Taytay. Mayor Jory, sana po di ka po magbago at saka po sa oras na lagi po ka namin kailangan, sana po nandyan ka lang po sa tabi namin para tumulong. At saka po sana po si Lord i-bless ka po sa lahat ng oras na gagawin mo. Mayor Jorik, salamat po sa mga tulong na ibinigay sa aming mga kabataan. Ingat kayo sa lahat ng gagawin niyo para sa amin. Salamat po. Malayo na ang narating ng bayan aking kinagisnan. Mula sa pananakop ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong magbabago. Makikipagbuno sa iba't ibang hamon ng buhay, magiging matatag, magiging maunlad, at gaya ng aking mga kababayan, hindi ako mangangamba. Dahil sa tuwing gigising ang Taytay sa isang bagong umaga, patuloy kaming itataguyod ng aming tagapaglingkod. Ang ating hinaharap ay nakasalalay sa ating mga kamay. Ito ang bagong Taytay. Inang